kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilayang mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang Panawagan ng Diyos, Kailangan ang Pastol. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 9 na kabanata, mula 35 talata hanggang 38 talata. Si Jesus ay naglibot at dinalaw ang lahat ng mga bayan at nayon. Siya ay nagturo sa mga sinagoga, nangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian, at nagpagaling ng mga tao sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Habang minamasdan niya ang pulutong ng mga tao, ang kanyang puso ay napuno ng awa para sa kanila dahil sila ay nababahala at walang magawa tulad ng mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Malaki ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa para magtipon nito." Humiling sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa upang tipunin ang kanyang ani. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong muli kong i-share sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong Panawagan ng Diyos, Kailangan ang Pastol. Malaki ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa para magtipon nito. Sinabi ito ng Panginoong Hesukristo dahil napuno siya ng awa sa namasdan niyang maraming tao na nababahala at walang magawa sa kanilang mga kalagayan, at sila'y tulad daw ng mga tupang walang pastol. Sa kasalukuyang panahon, sa aking pananaw, ay mas marami ang parehong dumaranas ng pagkabahala at kawalan ng pag-asa kaysa noong kapanahonan niya. Ang pagkabahala at kawalang pag-asang ito nang nakararami sa panahong ito ay sa kadahilan ng malimit silang nagogoyo o kaya na may dahil sa kagipitan, napipilitan silang tanggapin ang isang trabaho kahit alam nilang kulang ang ibinabayad sa kanila. O hindi nila alam kung sino ang sadyang dapat pagkatiwalaan, o kaya na may walang naggagabay sa kanila para magkaroon sila ng maayos na pagpapasya sa buhay. Kung susuriin ko natin, kabayan, sa malamang ay magkakasundo tayo na ang makamundong motibasyon na naitanim ng malalim sa mga tao ngayon ay pera. Sabi nga, di ba? Money makes the world go round. Kung may pera ka, buhay ka. Kung wala kang pera, patay kang bata ka. Ang motibasyong ito, kabayan, ang malaking dahilan kung bakit ang tao ay napalayo sa ating Panginoon. Sadyang napakarami na sa panahong ito ang nakalimot sa Diyos. Ang namamasdan ko natin na mga nananampalataya sa Diyos ngayon at ng Panginoong Hesukristo noon tungkol sa kalagayan ng napakaraming tao ay pareho lamang. Tunay ang sinabi niya na ang mga tao ay tulad
ng mga tupang walang pastol. Ngunit ang masakit na katotohanan nito, sa panahong ito talaga namang kulang na kulang ang mga manggagawa ng Panginoon. Mga pastol na titipon at gagabay sa mga naliligaw na tupa ng Panginoon. Real talk lang, kabayan. Sinasabi ko sa iyo ang totoo talaga naman napakaraming tupang ligaw na kailangan tipunin at gabayan. Kaya may panawagan ng Diyos, kailangan ang pastol. Yes, kabayan, upang tipunin at gabayan ang mga tupang naliligaw at para ihanda sila sa araw ng pagdating ni Kristo upang kolektahin at dalhin sa langit. Ang sino mang tumalima sa panawagang ito ng Diyos ay walang dapat ipag-alala sa kung papaano niya isasagawa ang gawain ito, sapagkat sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ihahayag ni Kristo ang paraan para mo maisagawa ang gawain ito. Cool, di ba kabayan? Saan ika mo mag-a-apply? Siyempre naman kay Kristo. Paano? Diyos ko. Siya, sige, ganare. Ang pag-a-apply ay personal sa pamamagitan ng panalangin. Kahit anong oras, nakikinig siya. Don't worry, malakas pa sa 7G signal ang sa langit. Wala pang hacker. Pagkatapos, kung pumasa ka, makikipag-ugnayan sa iyo ang banal na Espiritu upang ipaabot sa iyo ang kasagutan ni Kristo na pumasa ka at ang mga gabay para maisagawa mo ang iyong tinanggap na gawain. Tapos, paano kung di ka pumasa? Simple lang ang sagot dyan. Tulad din pag nag-apply ka ng trabaho at di ka pumasa sa requirements ng kumpanya, ang reply, no reply. Ganon din, no reply. Wala kang matatanggap na mensahe galing sa banal na Espiritu. Kung magkagayon man, na di tayo natanggap sa mahalagang gawain ito, huwag sanang magdamdam o panghinaan ng loob dahil di tayo natanggap. Ito ay dahil alam ni Kristo na hindi pa tayo handa para sa mga gawaing ito. Ang maganda at positibong dapat nating gawin para makatanggap tayo ng abiso mula kay Kristo, ipagpatuloy lang natin ang pag-aaral at pakikinig ng mabuting balita at paggawa ng mga gawaing nakalulugod sa Diyos. Sana'y may napulot ka kahit papano kabayan sa maikling reflection sharing kong ito sa araw na ito. At gaya ng dati, iiwan ko sa iyo ang mensaheng ito. Kabayan, nananawagan ng Diyos kailangan niya ang manggagawa upang tipunin at gabayan ang kanyang mga tupang naligaw. Ito na ang pagkakataon upang ipakita sa kanya ang taos-puso mong pasasalamat sa mga kagandahang loob na ibinigay niya sa iyo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.